For you, yun. Sabi niya may plano ang Diyos sa atin, bawat isa. Jeremiah 29 verse 11, ito po kinuha ko sa NIV at sinimplify ko ito. As for the plan for you, ayan, declares the Lord. Dinideklara talaga ng Panginoon, may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Diba? Plan to prosper you, not to harm you. Plan to hope in the future. So ang kalooban, ang plano po ng Panginoon sa atin, di ba? Maging prosperous po tayo. Pero kadalasan, ano po ba concern po natin? Yung yayaman po tayo sa mundong ito. Napakaganda ng awit, di ba? Yung dapat ang ating paghahandaan, yung heavenly mansion doon sa Panginoon, yung kanta ni Brother Ariel kanina, di ba? Paghahandaan po natin yun. Diba? Dapat hindi po tayo mag-acquire dito, hindi ko rin sinasabi na hindi na tayo magtatrabaho. Pero ang concern po natin, ano po ba ang prosperity? Diba? Kasi pag titingnan po natin ang prosperity, doon po tayo nakapokus, no? Magandang bahay, may kotse, diba? Iba-iba naman ang tanaw ng sanlibutan pag ikaw ay nakakaangat sa buhay. Pero hindi po tayo titira dito. Babalik po tayo sa plano ng Panginoon doon sa heaven na pinangako ng Panginoon. Talapakan po natin ng Panginoon. At dapat, doon po dapat tayo, di ba? Doon po dapat tayo nakapokus. Diba? At nalulungkot po ako, yung trend ng mundo para na maging prosperous. Diba? Ginagawa ang lahat ng mga bagay. So ito po, simula ko sa pagkukwento, kung may realidad po ito. Habang ako nagda-drive, papunta ng munisipyo, ito po, realidad po ito. Uso ngayong reels. Sinabi kasi reels, totoong buhay na nangyari yan eh. Pero nalungkot po ako, kapag ikaw ay reels, dapat magre-reels, good influencer ka. Diba? So pag ikaw Kristiyano, pwede ka naman mag-reels eh. Yung testimony sa buhay mo, kung paano ka binago ng Panginoon, dapat ayun na nire-reels mo. Amen? Pero ang trending po ngayon, yung mga pangit na bagay, minsan na-adapt po natin, ano, o sa simula sa pagkukwento at realidad po ito ng buhay, hindi po itong plano ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano, ano? At minsan na-adapt po natin dahil si Facebook, mayroong pangako, di ba? Pero i-separate po dapat natin yung pangako ng mundo sa pangako ng Panginoon. Napakako natin ng Panginoon. Amen. So, kapag ako nag-drive, sabi ko sa isang utility ni Sir, tingnan mo naman ang trending sa mundo. Diba? Nakabash siya, nag-bike. Tapos, doon sa part na na hospital yun, kasi kapay yung tatay noon, mayroon po doong bakanting lote, at yung sa likod noon, yung background niya, kambing, mahayok. Bigla siya rin sumayaw. Sabi ko, grabe na talaga yung trending sa mundo. So, yung fans na kambing, pero sumayaw siya. Diba? At na-adapt rin po ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. Diba? Isa to sa isa, pinukorek po tayo ng Panginoon para po tayo ma-perfect. At na-adapt rin ng Kristiyano, even sa likod yung background ay basura, sasayaw po siya para maging trending, di ba? Kasi marami pong follower eh. Diba? Pero titingnan po natin, dapat bilang Kristiyano, i-reels po natin yung testimony ng buhay po natin. Di ba? Kung anong mga mission po natin, di ba? Para yung follower mismo, yung mga Kristiyano, para hindi po tayo mapupulaan, di ba? Pero isa to says, nangyayari po ito sa totoong buhay. Diba? Even yung background po natin, sasayaw po tayo, parang matsudancer po tayo, na parang nasa club po tayo, hindi po yung kalooban ng Panginoon. Hindi ko po sinasaway dito, hindi po tayo mag-reels. Pero dapat, sasalain po natin kung tayo totoo Kristiyano. Pray po ang Panginoon. At ito po, sabi nga, dito po sa likod ng pulpito, dito po dapat yung correction. Diba? Ako nga, nalulungkot. 5 years ako, pag si Brother Rapin sabi ko, grabe naman itong tao. Parang napaka-perfect. Pero later on, nakikita ko, kaya nandun ang 5-fold ministry para po ma-perfect po tayo. Galing mo na ng staff, pastor, teacher, para ma-perfect po tayo. Kasi pag hindi po tayo ma-perfect, yung pangako ng Panginoon, hindi po natin makakauntan yan. Pangako po natin ng Panginoon. Dapat, nakalinya po tayo sa plano ng Panginoon. Diba? Pag sinabi po kasi prosperity, marami po mga bagay, aspeto po yun. Diba? Ang message kasi, prosperous po tayo doon sa revelation ng Panginoon. Amen? Hindi po dapat tayo nakapokus doon.
nila man. Diba? Sabi niya nga, as the Lord. Diba? Ibibigay sa inyo ng Panginoon. Bakit hindi po rin tayo nag-aasinso sa mga bagay ngayon? Mayroon pa pong tingnan. Hindi po natin nagawa. Ako, hindi ako perfect. Hindi pa natin nagawa 100% yung pinangako natin sa Panginoon. Diba? Minsan, diba? Ang mga bagay na yun, sabi na nga, yung future po natin ay doon sa langit. Yes. Amen. Diba po tayo makakuha dito? Minsan kasi gusto natin kumita. Para gusto natin mag-trending, di ba? Kagawa po tayo na halintulad doon sa pinapangako na silibutan. Amen. Realidad po yan. Maraming mga bagay at later on, kumbaga, sinimulan mo lang sa simpleng bagay hanggang na-adapt mo na. Tama? Na-adapt mo na at lumalayo ka na doon sa pangako ng Panginoon. Kasi pangako naman ng Panginoon, before the creation, tayo lang magpapuri, magsamba sa Kanya. Yes. Amen? Dapat sa lait po natin kung ano pinupost po natin sa Facebook. Abang po ako lang sa slide kasi hindi naman talaga kumuhin mahilig sa live. Marami po ngayon na naghuhumaling si Reels. Pero hindi ko ito question. Diba? Dito po sa likod ng quote ito, pag nag-reels po tayo, diba? Kung paano ka binago ng Panginoon, diba? Kasi ang Panginoon magbago sa atin. Kung ikaw ay nasa Facebook, diba? Kasi million yan eh. Pag sinabi kasing influencer, dapat good influencer po tayo. Kaso kadalasan, tayo po nahihila ng salibutan. Tama? Kasi sabi niya, ito, sumikat ito eh, di ba? Agaya si Mamos ba yun? Hindi naman siya nagwapuhan, pero dahil yung binablog niya, di ba? Kaya lagi nagbabiral, di ba? Pero ina-adapt rin po natin. Ano po ba ang purpose po natin? Nang nag-exist po tayo sa buhay Kristiyano. Diba? Dapat hindi po tayo nakapokus sa material things. Diba? Paghahandaan po natin yung mansion na pinangako ng Panginoon. Yan, palapakan po natin ng Panginoon. So, sabi niya, doon sa sinabing plan, diba? Arrange. Dapat yung parts ng katawan natin yung arrange ng Panginoon yun. Kung saan nakalagay. Amen po, tayo ay kamay. Hindi po magkakakontradict po ito. Pwede po sa buhay po natin yung hindi po tayo ina-arrange ng Panginoon. Diba? Na buhay po natin magiging perfect sa biyaya ng Panginoon. Amen? Biyaya ng Panginoon, diba? Pero kadalasan, inadap po natin, babalik lang po tayo dito, inadap po natin na unti-unti na rin po tayong sumusunod sa galaw ng salibutan. Amen? Kasi yun na po eh, trending eh. Trending sa mundo, dapat hindi po tayo hiwalay po dapat ang buhay Kristiyano po natin. Kaya may preaching ang propeta, tayo ay people young people. Dapat kakaiba po yung mundo na ginagalawan po natin sa ginagalawan natin dito sa libutan. Diba? Amen? Dapat ma-identify po tayo. Yung kadalasan, hindi parehas natin eh, di ba? At kaya minsan pag nag-share po tayo, wala namang iniba eh. Parehas lang. Diba? Dapat, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, sa plano ng Panginoon na maging prosperous po tayo, diba? Hawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Okay? At ang message na ito, punong-puno, diba? Ng revelasyon. Diba? Amen? Palapaka po natin ang Panginoon. So, sabi na niya, bagong design. Pag sinabi yung plano, dapat nakadesinyo eh. Kristiyano ka dapat, yung sinyo ng buhay mo. Separate na doon sa mundo na ginagalawan mo, di ba? Ay, kakaiba eh. Diba? Para nung panahon ng Billy Brother Perde, di ba, yung pagsasayaw, di ba? Noong una, pipitik-pitik lang yung paa mo. Di ba? Lalo na sa mga sounds na sa sasakyan. Bandang huli, sumasabay ka rin sa trend ng mundo. Di ba? Kaya kung titingnan po natin, simpleng bagay lang yan, ha? Yung pag-re-reels po natin. Alasan, hindi, gusto mo lang din naman ito. Hanggang naasap mo natin, na-enjoy mo na eh. Pero kung ikaw ay na-enjoy mo maglingkod sa Panginoon, di ba? Pulin ko ang Panginoon. Then ginagamit ka doon, yung page mo ginagamit doon, naabutin sila. Pero yun mo, doon sa pag-re-release mo, kung mayroon ng tanggap, di ba? Pero yun mo yung follower mo, 10,000 words. Para natin ang Panginoon sa matala. Hinahabol mo, 5,000 na. Pero doon sa pag-release mo, kung nakalinya mo sa Panginoon, 10,000 words.
Pagpapako natin ng Panginoon, di ba yung follower mo? Diba? 10,000 words. Hindi ka mag-milyonaryo dito, pero ikaw, Nakambas mo. palakpakan mo natin ng Panginoon. At pinipita mo natin dapat yung layout po natin. Kasi pag sinabing, naka-plan, diba? Ang plano ng Panginoon sa atin yung perfect na yun. Kaso, lumilis lang tayo sa plano ng Panginoon. Yes, amen. Lumilis po tayo ng sa plano ng Panginoon. Antayin po natin yung perfect plan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya minsan, mawalan na rin tayo mag-ingat sa Panginoon. Pag nagingin ng advice ng mga magingin ka ng in-advisean ka ng pastor mo, ayaw mo lang magingin. Ano sabi na ng Proverbs, ito po yun. O dapat natin makinig po tayo sa mga advices. Diba? Dito sabi niya ni Proverbs, ito po ang sabi ni Haring Solomon. Sabi niya dito sa Proverbs 15 verse 22, without counsel, purposes are disappointed. So kaya pala kailangan po natin pupukin po dito. Diba? Kasi ito po yung yung best counselor ay dito sa likod ng pulpito. Yung ating mga pastor, ang ating lingkod ng Panginoon. Diba? Wala po dapat tayo maging advice na iba kundi yung Word of God mismo. Diba? But the multitude of counselors, they are established. Diba? So, pag titignan mo natin, pag in-counsel po tayo ng ating mga pastor, naghihiwalay po tayo. Kaya disappointed po tayo sa mga pangarap po natin eh. Bumabalik po tayo dun sa sarili nating pamamaraan. Pag in-advisean po natin tayo ng matanda sa iglesia, lumalabas po tayo ng hindi. Pero sabi nga ni Haring Solomon, di ba? Yung multitude, maraming advices po yan. Maray kayo matatay. Di ba? Saan po ba nakakuha po natin yung good advices? Dito mismo sa loob ng church. Yes, yes. Di ba? Hindi po sa labas. Pero kadalasan, yung mga advices po natin, pinakonsider po natin yung mga kaibigan po natin. Pero sabi nga, ni Solomon, di ba? Para hindi po tayo ma-disappoint, hindi po tayo pinadala ng Panginoon. Dito po natin makuha ng good counselors. Amen, palakpakan po natin ng Panginoon. At kung gusto po natin ma-establish, huwag po tayong magsawa na makinig ng salita ng Panginoon. Diba? Sino na po pang naiinip? Nalaman kasi walang naiinip. Ako, naiinip na ako eh. Naiinip na makinig ng salita ng Panginoon. Huwag po tayong makinig. Magantay po tayo ng perfect time ng Panginoon. At makinig po tayo sa mga counsel po na namumulo sa iglesia. Diba? Yung mahilig magtanong, na humihingi ng payo, nawawala sila ngayon. Dahil hindi nila tanggap siguro kung ano man ang problema ko na kasi nakakaranas sila ng maraming pagsubok. Pero sabi ng Solomon, so many counselor, diba? Tayo po ay matatag. Sino pa gusto maging matatag ang pananampalataya? Dapat makinig po tayo sa salita ng Panginoon. Okay, purihin po ang Panginoon. Yan. At kung titingnan po natin, so, nung men's fellowship namin, 4 na naman kami uli. Si Brother Mar, si Albert, si Pastor. At pag-pray po natin, dahil mayroon po mga topic na modules na gusto kong i-share ng ating mahal pastor para magaling po tayo. Diba? Para magaling po tayo sa usasan ng Panginoon. Pagpakanto natin ng Panginoon. Sabi nga, bumalik po tayo sa plano ng Panginoon. Diba? Kung gusto po natin maging prosper sa ating pananampalataya, diba? Hanapin po natin ang patuloy ng Panginoon. So, huwag po tayo magsawa na makinig ng salita ng Panginoon. Ano man yung mga bagay na kung saan barrier doon sa ating paglilingkuran. So, ipanalangin po natin sa Panginoon. Sabi niya dito, sabi niya sa Psalms 32, verse 8, NIV version po ito. Sabi niya, I will instruct and I will teach.
So, kaya pala hindi nagsasawa ang ating mahal na pastor na laging instruct po tayo. Diba? At laging magturo po sa atin. Palapakan po natin ang Panginoon. Yung makinig sa instruction ng Panginoon at magpaturo sa Panginoon. Diba? Dapat ganun po ang ating puso, di ba? And the way should go, kung sama tayo, pa rin. Di ba? Kung sama tayo paturoon. I will counsel with my eyes. So, ibig sabihin, sinasaway po tayo sa pamagitan ng Panginoon. So, ibig sabihin, pagka sinuwit po tayo dito sa likod ng pulpito, pinadala po yung Panginoon. Hindi po yung aming kalooban. Hindi yun po ang kalooban ng Panginoon para po tayo mo perfect. Kaya talaga po natin ng Panginoon. At yung tingnan po natin. For 7 years ko natin na naglilingkuran, di ba? Ilan na rin ang nagmamature. Ilan na rin, buka matyaga na patuloy na naglilingkuran sa Panginoon. Kung gusto po natin maging prosperous po tayo, hanapin po natin ang katuwiran ng Panginoon. At tumalupin na nga po sa Panginoon. Hindi mo. Diba? Yung oras mo. Diba? Kasi minsan naubusan tayo ng oras sa hindi namang dito sa mundo eh, di ba? Minsan pagising pa lang natin, di ba? Out natin cellphone natin. Diba? Hindi ko po pinu-question, huwag na tayo magamit ng gadget. Ang point ko ganito, di ba? Para po yung mana natin sa Panginoon, diba? Yung mansion na yun, diba? Napaganda pong awit ko, pinag-read ko sa ating diba? Mag-focus po tayo sa pinangako at plano ng Panginoon. Talapakan po natin ang Panginoon. Bago ko po ito tapusin, meron lang po akong isang kwenso. Dito po sa team-building ko ito narinig. Mayroon po isang tatay na milyonaryo. Ibig sabihin, pag milyonaryo, siyempre, may 4 siyang anak. Pag milyonaryo ang tatay, ibig sabihin, pagdating ng apupunin na siya ni Lord, dapat niya ito ipapamana, di ba? Mayroon po siyang 4 na anak. Sabi ng mga anak na bubulong-bulungan siya. Sabi niya, maganda mo tayong tatay, paano yung milyonaryo? Ulong-ulungan sila kasi, alam mo, pag ang magulang ay may mana, nag-aaway-aaway yung mga anak. Tama? Diba? Tama yun. Mana. So, pinatawag sila ngayon. Sabi niya, malapit na kukunin ng Panginoon. 65 years old. So, sabi niya, bago po ilipat sa inyo ang mana, bibigyan ko kayo ng isang buto. Kasi it's related to the Word of God. So, isang buto, sabi niya, pag ito'y, ang buto na ito magiging successful, kayo ang magiging tagapagmana. So, unang anak, likas na sa mga bata na mayroon talagang suberdo at mayroong hindi. Diba? Sabi na isang anak, binigyan siya ng tatay ng buto. Sabi niya, nilagay siya sa tabi. Pagdating ng oras, sabi niya, kaya ko naman bumili ng tulad ng buto na iso. Diba? So sa buhay Kristiyano minsan, pag nasita po tayo natin mahal na pastor, kahit saan naman eh, pwede ko naman maglingkod, di ba? Related din doon sa sinasabi ng sa team building na ito, di ba? Pag titignan po natin, yung 4 na anak na yun, iba-ibang klaseng karakter. Amen? Yung isa naman, inilagay sa box. Yung seed na yun. Sabi niya, kailangan matalisyon. Para pagdating ng oras, diba? Maganda pa rin itong seed na ito. Kasi nakalagay sa box. So, pagtanggap po natin sa Panginoon, baka ayaw na rin natin bumaba sa box. Kasi minsan, hinahawakan po natin, di ba? Nagtanggap po tayo. Kahit saan naman, save ako. Di ba, tama? So, kagaya ito sa seed na ito, dapat, yung motibo, ay maganda, para maging yung resulta, diba? Hindi maganda. Kadalasan ganun eh. Tinanggap ko ang Panginoon, kaysa save naman siya. Yung pangatlong anak, itinapon niya yung buto.
Mabuhay ka kung mabuhay ka. Pag titingnan ko natin sa Christian life ko natin, di ba? Mahala na si Lord. Ang mga ganun ang state ng buhay. Yung pang-apat, sabi niya, kailangan gusto ko lalago ito. Magkaroon ng buhay kung sino binibigay ng tatay. Yung ginawa niya, naghawan siya. Diba? I-cultivate niya. Sa buhay po natin, dapat yun. Kawalan po natin. Yung buhay natin, sa pananampalataya. Handa po dapat tayo magpalinis na magpalinis sa Panginoon. Nagtarapaka po natin ng Panginoon. Hindi ba ako po sa nagtarapaka po natin ng Panginoon. At the time, i-cultivate niya, nilagay niya yung seeds sa magandang lupa. At nung time na yun, lumago. Dapat yung puso po dapat natin nakalinya po dito. Paano po tayo lumago ang ating pananampalataya? Hindi po dapat tayo magpalinis sa Panginoon. Amen? So kadalasan, ano nangyayari, minsan take for granted na lang natin yung preaching na natin mananampalataya. So sa madaling sabi, itong seed na ito lumago, nagkaroon po ng bunga. After time, tinatawag na sila, sana yung mga seeds na binigay ko sa inyo, 4 na seeds. O, pini-question lang ng magulang, ito yung sa akin. Kahalimpunan, sabi niya ng binigay mo. At ito naman, yung pangalawang anak, ito po yung sa akin, tayo, nasa box. Pinreserve ko to. Ito naman, yung pangatlo, sabi niya, itinapon ko pero hindi nakuha. Yung pang-apat, yun po ang nagmana ng milyon na pinagkatoon ng lakan na araw. Kasi matyaga siya. Okay? So, titingnan po natin sa buhay natin pananampalataya naman, matyaga po tayo. Matyaga po tayong magpakurik, magpalinis sa salita ng Panginoon. Kasi nakahanda po yung pangako ng Panginoon. Yung mansyon na pinangako ng Panginoon. So kung titignan po natin, related po ito sa isang building na natin ng Panginoon. Kadalasan kasi, pag mana, inapura po natin. Ayaw natin maghirap, di ba? Gusto natin, i-claim agad, di, may milyon yan, imana ko yan, di ba? Minsan sa buhay po natin, buhay Kristiyano po natin, ayaw po natin magpagan, ayaw po natin magsakripisyo. Pero kung titignan po natin, ang sakripisyo po natin ito, worth it din naman sa pangako ng Panginoon. Parang pangako natin ng Panginoon. At yung mga simpleng kwento na ito, di ba? Makakarelate po tayo. Linisan po natin natin. At alam ko, kung ngayon halin niya ang puso po natin sa Panginoon, walang hadlang na hindi po tayo magluto. Dahil tinatanaw po natin yung future. Huwag po tayo tumandaw ngayon. Tingnan po natin yung future. Dito ko na po tapusin. At bago tayo po tumayo at tayo po umaga sa Panginoon.